Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renante Orizal, shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mahigpit at masikip, dahan-daang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo, tulad ng pagtingin sa hanggal kaysa sa pareho, nakatingin sa alikabok sa hangin. Aaron, tingnan 3,000 sulok ng bibig hang up paghamak ngiti, tulad ng alikabok biglang galit boses. Ngumiti ka, ngayon, mas masaya kang ngumiti, mamaya, mamamatay ka sa boses ng Buddha kung gaano kasakit. Uminom na parang alikabok, Zay, Ma, Ne, Ba, Mi, Hong. Amataba, 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 panipi, tulad ng alikabok malakas na enerhiya, dagdagan ang intensity ng chanteng banal na kasulatan, sa likod ng sombrero alagad din sumunod, mabilis na basahin amataba. Para sa isang oras, ito ay tulad ng pagpasok sa kaharian ng 10,000 Buddha, at mayroong 6 na karakter na mantra. Poof! Sa pagtaas ng boses ng Buddha, si Fumang at iba pa na gumamit ng lakas para hawakan ang dantian sa di kalayuan ay biglang napuno ng dugo ang kanilang lalamunan. Ang mga alagad na mahina sa paglilinang ay nabigla at isa-isang napahiga sa lupa. Iyon ba? Aaron biglang disdains upang ngumiti muli. Kahit na siya ang nasa gitna ng boses ng Buddha, hindi man lang nakaramdam ng hindi komportable si Aaron. Nakatayo lang siya doon at tahimik na pinanood si Rushan at ang iba pang nagpe-perform. Kahit na binibigkas ni Rushan ang boses ng Buddha sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nababalisa at nagagalit. Ang tinig ng Budismo ay lubhang banal. Para sa Aaron, isang demonyo, ang trauma na dulot nito ay maaaring tumaas ng ilang beses. Talagang alam niya na hindi siya ang kalaban ng Aaron. Gayunpaman, umaasa sa boses ng Budismo, kumpiyansa siyang kaya niyang saktan ang Aaron, ngunit saan niya may isip ang "It's not dead entanglement." Parang paggamit ng maling gamot. Wala man lang reflection. You can sing monkey opera almost. Now, it's my turn, di ba? Nagpapakita ng isang napakasamang ngiti, sa susunod na segundo, Aaron kamay ng isang enerhiya iling, direkta ay makakatulong mang at iba pabalutin. Nakabalot sa pamamagitan ng enerhiya na ito, Fumang at iba pa ay naghihirap sa Buddhist tunog. Sa oras na ito, bigla nilang naramdaman na wala na ang lahat, at kahit na may bakas ng kaginhawaan sa kanilang katawan. Sa oras na ito, ang katawan ni Aaron ay parang missile lang. Direkta at kaagad siyang naglunsad, naging isang itim na ilaw, na direktang umatake sa lahat na parang alikabok. Boom! Habang ang tigre ay lumabas sa hola, bilang ang alikabok, kahit na tumapak sila sa ilog ng mga bituin at ang liwanag ni Buddha sa kanilang mga ulo, sila rin ay naghiwalay at bumalik sa isang iglap sa ilalim ng rush ng Aaron. My God, naging mas kakilakilabot ang Aaron. Nang makita ito, hindi napigilan ni Fumang ang mapaiyak. Nakasabit lang at sumasabog. Oh, my God, damn, it's the limit of human beings. Perverted. Talagang wala sa linya ang pagbabago at paglago ng leader ng alyansa. Kung Diyos siya ng digmaan noon, ngayon ay hari na siya ng buong mundo. Bagamat nakatayo pa rin ang tula sa kanyang harapan, hindi siya natatakot sa pagkakataong ito. Sa pagtingin sa malakas na pag-atake ni Aaron sa kalangitan, saglit siyang nasa sabik. Kasabay nito, ito rin ang pinakamataas na inaasahan para sa hinaharap. Hindi isang maling akala para sa isang misteryosong lalaki na muling bumangon sa pamumuno ng isang halong hari. Ang katotohanan na maaari mong hawakan. Haha, tama na. Ang Aaron ay napakabangis. Sino ang matatakot natin sa hinaharap? Maghihiganti tayo sa mga nanakit sa atin at nangungulila sa atin.
Mga kapatid, hindi kayo susunod sa maling tao. Nagtakip ng ngipin si Fu Mang at galit na sabi. Ali leader, halika na. Pakinggan ang ilalim ng sigaw, Aaron bibig bahagyang gumuhit, ang ilang mga masaya, sa mga kamay ng mga potensyal na din agad na dagdagan pa. Sa kabilang banda, mabangis. Ang mukha ni Russian, nakikinig sa mabangis at random na pag-atake na hindi sila pinansin ni Aaron, hindi siya komportable. Sa anumang kaso, siya rin ay isang kilalang monghe at isang kataas-taasang ministro. Sa hindi inaasahan, sobrang hindi siya pinansin. Baliw ka, Aaron. Kahit ako ay isang Buddha, magagalit ang Buddha. Bumangon ka. Ang mga kamay ni Russian ay nakatiklop, at isang malaking anino ng Buddha ang nabuo sa kanyang likuran, na naglalabas ng isang malakas na liwanag ng Buddha. Ang buwan ay nakasabit sa kanyang ulo, at ang panglian ay nakatapak sa kanyang mga paa. Siguro, ito ay sapat na upang takutin ang mga tao, ngunit, ang scorer. Sa kasamaang palad, nakilala niya ang lalaking hinding-hindi niya maloloko. Sa kabaligtaran, ang Aaron ay hindi lamang hindi natatakot, ngunit mas malakas. Kahit na hindi mo isakripisyo ang isang sinaunang palakol, maaari ka pa ring maging makapangyarihan sa pamamagitan ng apoy ng langit sa iyong kaliwang kamay at ang gulong ng buwan sa iyong kanang kamay. A Prussian waved his hand and led a group of disciples behind him to attack directly. Ang magkabilang panig ay agad na magkaharap, ay tumalsik at sumigaw ng tuloy-tuloy, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Ang ayaw na pag-ungol ni Russian ay umalangaw-ngaw sa buong hangin ganap na kabaligtaran sa naisip niya malinaw na hindi nila mapapanalo ang Aaron sa pamamagitan ng tumpak na kalkulasyon, ngunit, dapat nilang pigilan siya. Paano ito ganap na matatalo? Alam mo, sila. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi kasing simple ng tila. Bang! Sa huling ayaw, tulad ng dugong mapupulang mata, mabangis na mukha, sa panahong ito ng pagmamataas, tiwala sa sarili, walang pakialam, lahat ay nabasag, kasama ang kanyang katawan na bumagsak sa lupa, at nawala. Nabigo. Kung hindi sila makagamit ng 10 round, talo sila. Sa malakas na ingay na ito, sa ilalim ng atensyon ni Fu Mang at ng iba pa, ang kanyang katawan ay tumama ng husto sa lupa. Bagamat napakaikli ng oras ng pakikipaglaban, si Russian ay malubhang nasugatan. Ang kalahati ng kanyang mga braso ay direktang nilamon ng Moonwheel Sword, at kalahati ng kanyang mga binti ay ganap na itim dahil sa Skyfire Sword Stab. Ang ipinagmamalaki na gintong sutana. Ito marahil ang pinakamalubhang pinsalang natamo niya mula noong siya ay sumapi sa Buddha. Poof! Isang subaw ng dugo, tumakbo, pumulupot sa lupa, halos mamatay sa sakit. Ang mas masahol pa sa kanya ay ang mga alagad ng balabal sa likod niya. Ang mga lalaking ito ay hindi man lang umalis sa kanilang mga katawan. Sila ay naging isang shower ng dugo at nahulog mula sa hangin. Sa oras na ito, bahagyang nahulog din ang figure ni Aaron at tumabi kay Russian. Aaron. Nang makitang madaling manalo ang Aaron, natural na nasa sabik si Fu Mang at ang iba pa, ngunit hindi pa nila nakita ang positibong bahagi ng Aaron. Naghihintay para sa panghuling kumpirmasyon. Nang dahan-daang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at binigyan sila ng thumbs up, lumingon ang kanyang ulo at ngumiti, si Fu Mang at iba pa ay baliw. Tumalon sila at tuwang-tuwa, at umiyak sa tuwa si Baek Xiaosheng sa Jiangho. Ilang araw, ilang taon, para saan sila nabubuhay? Para ipaghiganti ang Aaron. Ngunit ang Aaron ay hindi patay, na nagpapasaya sa kanila na halos imposibleng ipahayag. Kasabay nito, ang lupain ng nakulong na Dragon at Aaron, na dating nabuhay bilang isang himala, ay dumaan. Ang pagkakasala ng makita siyang namatay ay nawawala rin sa oras na ito, at nagiging kagalakan lamang. Sa sandaling ito, naaalala ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap, ang lahat ay sulit sa Zinran. Halos magkasabay, nakita rin ng dalawa na nagsusulat ng tula at nagtutulungan na malayo sa isa't isa, sina Jia Chen at Jia Hai, na natalo si Master. Nagkatinginan sila at gustong makatakas sa pagmamadali. 3,000, hulihin mo sila at huwag mong hayaang tumakas. Kung hindi ka dumating sa oras, nadungisan na sina Shio at Fuli ng dalawang bastos na ito. Nang makitang tatakbo na sila, agad na sinigawan ni Fu Mang si Aaron. Sa totoo lang, nang hindi siya sumigaw, hahayaan ba ni Aaron ang dalawang lalaking ito? Skyfire, Moonwheel.
isang magaan na inumin, araw sunog buwan don oras tulad ng dalawang masunurin hounds, whoosh mula Aaron o kaya kamay, na may isang taybak sa apoy at lilang liwanag, tuwid na pag-atake makatakas dalawang tao. Boom! Ang isa sa kanila ay nakaramdam ng pula sa harap ng kanyang mga mata, at ang isa naman ay nakaramdam ng lila sa harap ng kanyang mga mata. Nang gusto niyang magsimulang muli, nalaman niyang wala ng kontrol ang kanyang katawan. Ang susunod na segundo, ang katawan ng dalawang tao ay nabaliw pabalik. Kapag sila ay matatag, sila ay tumingin sa likod at nakita na sila ay umabot sa Aaron. Tingnan Aaron na mukha, dalawang tao ay tumingin sa isa't isa, sa susunod na segundo, plop isang chi brush ng lumuhad sa lupa. Let us go, sir. We are, none of our business, none of our business. It's all that Russian told us to do. We have to do it. Dalawang kontrabida, ganap na nawala lamang kontrabida yugto, sa halip na lumuhad paulit-ulit na humingi ng awa, nanginginig ang mga kamay at paa. Ang dugo ng mga katawan ng magkapatid na iyon ay nasa lupa pa rin, at si Master Russian ay namamatay sa lupa. How dare they talk nonsense in front of Aaron? Si Aaron ay sumimangot ng mahigpit at naglakas loob na ay bully ang mga taong tumutulong kay Lee at sa mga tula, kaya hindi sila mapapaginhawa ng Aaron. Kung hindi dahil sa Aaron, noong siya ay nasa pader ng lungsod, naramdaman niya ang liwanag ng Buddha na dumadaloy sa paligid niya. Pagkatapos ay pumunta siya upang tingnan kung ano ang nangyari kay Fu Mang at sa iba pa. Gayunpaman, ang Aaron ay mayroon ding pagdududa sa kanyang puso. Bagamat mukhang demonyong monghe si Russian, lahat ng spells na ginagamit nila ay seryosong Buddhist dharmas, pero kung gusto mong sabihin na seryoso silang monghe, lahat ng uri ng immoral na bagay ay ginagawa nila. Nasaan ang parang monghe na walang-wala? Higit sa lahat, nagulat si Aaron na inatake nila si Fu Mang at iba pa. Sagutin mo ang tanong, at maiiwasan kitang mamatay. Aaron nag-isip saglit, malamig na boses ngunit paraan. 3,000, huwag mo silang pakawalan. Lahat sila ay mabisyo. Huwag kang maging malambot sa kanila. Agad na hindi sumang-ayon si Fu Mang sa sinabi ni Aaron. Aaron, tama ang sinabi ni Fu Mang. Hindi na kailangan pangkawan ang mga kontrabida na ito. Mga pampalubag loob lang sila. Baka tayo ang biktima ngayon, at ang iba ay maaaring maging biktima sa hinaharap. Ang mundo ay puno ng karunungan. Panginoon, patayin mo sila. Sa tulong ni Fu Mang at ng iba pa, isinuot ni Shiyu ang kanilang mga coat. Maluha-luha siyang sumigaw sa Aaron. Nang marinig nilang sumisigaw sila ng pumatay, mas natakot ang dalawang lalaki. Nakahandusay ang kanilang mga katawan sa lupa at mas mababa ang kanilang posture. Panay ang paghingi nila ng awa. Tito, huwag, hanggat hindi mo kami papatayin, ano ang gusto mong isagat namin, talagang sasagutin namin. Sino ang nagpadala sa iyo? Malamig na tanong ni Aaron, alam ko na hindi kayo mga tao mula sa walang hanggang si area, ang gamot na God Pavilion at ang tuktok ng asol na bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.